guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At guys, naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo, mahatiran kayo ng mensahe nang sa ganun po maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon sa mga tao, sa inyong asawa, anak, office mate, or sa inyong boyfriend, girlfriend, At malamang na dinala kayo dito ng inyong gabay, Hindi nyo natagpuan ang aking channel by accident. Okay? Lahat po yan may meaning at be aware na lang po kayo. Okay? Pero bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng idea. Dahil malamang yung iba sa inyo, nagsisimba kayo, nagdadasal kayo, pero bakit broken pa rin kayo? Be honest guys, totoo naman, di ba? Palaging, kumbaga marami akong kliyente, followers sa Facebook, kahit dito mga subscriber ko. Yung iba naman cross-watcher, nagsisend sa akin ng email na ganito, ganyan. So hindi nyo kasi alam ang pinaka rules and regulation dito sa ating mundo. Unang-una, kapag sinabi mong let's say Kristiyano ka, kasi majority sa Pilipinas mga Kristiyano. So pag sinabi mong Kristiyano ka, dapat citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Yun di ba? Kingdom of God. So meaning, kailangan citizenship ka. Okay? Hindi yung pasimba-simba lang, hindi yung padasal-dasal lang. Kailangan ipasulat mo or magpa-registered ka sa Kingdom of Heaven. Dahil invisible yan. Paano? Meron tayong Biblia. Gawin mong reference yan. Gawin mong parang Google Map. Yan ang roadmap mo. Sa Biblia na andyan ang batas, ang rules and regulation. Okay? May 10 utos dyan. At may mga negatibo at positibo. At ikaw na ang bahalang mag-analyze, sumuri, at i-apply mo sa sarili mo. Okay? Ngayon, ang Panginoon na ang bahala dyan. Kaya kailangan mo debosyon. At alisin mo ang pagsamba sa pera. Okay, sa material na bagay. Dahil sinasabi nga sa Biblia na hindi ka pwedeng sumamba sa dalawang master. It's either na sambahin mo ang Panginoon or sambahin mo ang pera. Na which is, eto ang magbibigay sa iyo ng suffering. Okay? Pero ang Panginoon, bibigyan ka lang niya ng kailangan mo. At naandito ka sa gitna. Kaya meron kang free will kung ano ang gusto mong piliin. Yun guys, para maintindihan nyo. Ngayon, etong pera, pag naging greed ka, naging batakaw ka, naging sakim ka, gusto mo pera. So, yes, mapapasa kamay mo dahil may free will ka. Pero, kailangan mo mag-effort dyan. Pero dito kay Lord, effortless yan. Wala kang suffer. Pero nandito ka pa rin sa mundo, tao ka, may katawan tao ka. So, may experience mo ang mga kaganapan na mangyayari dito sa lupa. Pero, protected ka ni Lord. Ngayon, eto ang gusto kong sabihin. Nag-print out ako kasi baka mamaya pag nag-edit ako, makalimutan ko siya. So, ngayon, eto meron tayong sinasabi na the Father, the Son, the Holy Spirit, which is Trinity. Okay? Tayo namang mga tao, meron tayong 3 aspect. Meron tayong physical body, eto yung katawan natin. Then meron tayong soul, meron tayong spirit. Which is ang spirit ay konektado yan kay Lord. As long as hindi ka kukonekta dito sa spirit, hindi ka magagabayan, di ba? Kaya eto talaga, since nung pinanganak tayo, naging tao tayo, bawat isa sa atin meron ng guardian angel or meron ng gabay. Gumagabay sa atin. Yung iba sa atin, mga ancestors natin, ginagabayan tayo. Tapos eto tayo, wala tayong kaalam-alam, wala tayong nakakita. Pero ako meron na, dahil meron na akong spiritual eye. Binasbasan na ng Panginoon ang aking third eye. Dahil which is ako naman kasi simula pagkabata pa meron ng third eye. Tapos nung naging high school ako, tumungtong ako sa age na teenager, talagang puro mga nakakatakot ang nakakita ko sa third eye ko. Then, pinaalam sa akin ni Lord yun na ganun talaga ang makikita ko. And after ng ilang years, nung tumanda na ako, mga sa edad na 40, doon na binasbasan ng Panginoon ang aking third eye.
third eye to spiritual eye. So nakikita ko na ang aking gabay, alam ko na ang mga sinasabi ng ancestor ko, and then yung ancestor ko, yung aking gabay din, nag-reincarnate na to. So alam ko rin yung mga nangyayari sa behind the scene na hindi nyo alam. Okay, kaya nga marunong ako mag-akashic record. Nakukuha ko yung mga past life nyo. So ganun po yan. Ngayon, tayong normal na tao, ano ba ang meron sa atin? sa everyday sa everyday life natin, meron tayong angel, meron tayong si Satanas. Hindi ko mabanggit eh. So ngayon, ito, tinutukso tayo, pinipigilan ka nito, tinutukso ka. Merong tao na marami ang gabay nila. Katulad ko, marami akong gabay, lalo na yung mga may calling din, mga chosen one, may mga calling, mga inanoint ng universe. Marami ang gabay mo. At the same time, marami din tong demonyong to. Kasi dito sa mundo natin, ang ruler is etong may hawak ng tinidor. Siya ang ruler dito eh. Pero etong mundo natin, pag-aari ito ng Panginoon na gusto niyang ibalik. Gusto niya siya ang mag-ano dito. Kaya nag-aaway sila. Okay? Kasi inagaw nito. Ngayon, ito ang magtutukso sa'yo. At karamihan sa mga tao, ito ang gumagana. Pride, ego. Konting bagay lang, ayaw magpatalo. Lalo na pag nagdadrive ng kotse, di ba? Alam naman na mali, susugod pa rin. Dahil ito ang gumagana. Tinutuso ka, sinusulsulan ka, dito ka. Pero dito naman yung anghel mo, huwag ka na makipagtalo para magpakumbaba ka, aminin mo yung mali mo, ganyan. Pero hindi, ganyan, susulsulan ka sa negatibo. Okay? So, yan ang lalo na yung mga taong merong evil spirit, marami ito yan. Yan yung mga taong may evil spirit, mga senyales yan, manipulative, selfish, ayaw magpatalo, gusto lang nila iniisip lang nila yung sarili nilang gain, wala silang pakialam sa tao, basta sila kumita lang ng kumita. At mahilig pa yan gamitin ay Lord, ganyan. Gagamitin yung pangalan ng Panginoon, pero totoo niyan, eto sila, demonyo. Kasi ang demonyo mapanlin lang. Yung iba sasabihin, ay bahala na ang Diyos sa'yo. Wala ka nga kinikilala ang Diyos eh. Hindi ka nga nakalista sa langit eh. Anong Diyos? Eto ang Diyos mo. Ganun yan. So ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoon sa atin? Once na naging citizenship ka na ng heaven ni Lord, nakalista na ang pangalan mo, eto na ang mangyayari sa iyo, which eto nakasulat ito sa Biblia. Sa Biblia, sinasabi na yung whole armor ni God, na ayan, may helmet ka na, meron ka ng panangga, meron ka pang sword. So, lahat yan matatamo mo kapag naging isang citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Isipin mo na lang kung ikaw, katulad ko, nandito ako sa Japan. So, kung ako, Pilipino, pero naandito sa Japan, wala akong permiso na tumira dito. Just like na residential or mag-ship ng citizenship from Filipino to Japanese. Or, let's say sa Amerika, green card holder ka. So, meron kang ibig sabihin na meron kang karapatan na tumira doon, di ba? So, pag ikaw ang isang tao na may karapatan na tumira sa mundo o sa Kingdom of Heaven, meron ka niyan. Meron kang swords, meron kang panangga, meron kang mga matitigas na yan, at eto, meron ka ring helmet. So, meaning, eto, isa ka ng soldier kasi naandito ka sa mundo ng lupa, Etong helmet, ang ibig sabihin kasi yan, sinasabi sa Biblia na take the helmet of salvation and the sword. Etong sword is spirit, okay? Which is the word of God. Okay? So, pagka isa ka ng anak ng ganap na anak or citizenship ng Kingdom of Heaven, merong kabibigyan ka ng armor ni Lord. Okay? Meron ka pang belt dyan. Nasa Biblia yan. Ngayon, etong helmet, ang salvation, ang sword, ang spirit. And then, etong helmet na yan, lalo na pagka, nung panahon may mga kingdom, di ba? May mga, ngayon, sundalo sa atin. So, lahat yan, susuotin mo muna, and last, yung helmet, di ba? Ganyan ang mga sundalo, mga army. Kasi, on the first place, pag nilagay mo yung helmet mo, ibig sabihin, ready to go ka na, ready to fight. Susugod ka na. Ngayon, ang helmet din kasi,
ang utak kasi natin ang pinaka-importante. Yes, oo, yung puso rin natin importante. Pero ang isipan kasi natin, ang utak natin ang nagko-command. Kaya kahit 'di ba, kapag nagmotor ka, 'di ba? Kahit sa ang bansa, mag-helmet kayo. Kasi nasa utak natin ang lahat. Ito ang gumagawa ng intensyon na para pagalawin ng ating kamay, intensyon na para bumangon tayo, lahat na andito, makapangyarihan ng ating isipan. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng helmet. Okay? So, yung helmet na yan ang helmet of salvation. And ito naman ang spirit. So, kapag once na binigyan ka na ng Panginoon, naging citizenship ka na ng Kingdom of Heaven, meron ka na yan. Okay? Meron ka ng protector. And pwera pa dyan, makikita mo ang iyong gabay, ang iyong guardian angel. Kasi bibigyan ka ng spiritual eye. Ang spiritual eye, hindi mo na kailangan makita pa yung mga nakakatakot or automatically alam mo na eh. Alam mo na kasi. And dahil citizenship ka ng heaven, hindi mo, yes, oo, meron kang ganito, protection mo lang to just in case. Pero ang kikilos ng lahat is yung mga army of angel ni God, ni Lord. Okay? Bakit? Isipin mo na lang kapag ikaw ay isang emperor, isang presidente, senador, or isang politician na, let's say, yung bansa mo mayaman, katulad ng Paris, di ba? Ng Spain, ng Amerika, ganyan. Kahit nasabihin mong mababa lang ang iyong ranggo sa politika, merong kang mga ang tawag dito, bodyguard, di ba? Usually merong bodyguard. Ngayon, ganun din, ang bodyguard mo ang kikilos kapag ka merong tawag dito, may mga negative energy na mag-a-attack sa'yo or mga evil spirit na mag-a-attack sa'yo, sila ang kikilos. Pero, still, armored ka pa rin just in case na direkta kang hindi ka hindi ka matatamaan. Ganon din naman ang mga di ba? Ang mga presidente, di ba? Meron silang bulletproof. Besides na meron silang mga mga bodyguard sa paligid, meron din silang bulletproof, di ba? Meron din silang dalang armas, di ba? Yung iba, hindi lahat pero hindi sila direktang nakikipag-away, nakikipagsabunutan, nakikipag-debate sila, oo, pero yung sasabihin mo makikipag-away, hindi, last na lang yan. Pero ang pinakakikilos talaga is yung army of God. So, ganun yan, guys. So, kailangan maging citizenship ka ng Kingdom of Heaven. Paano? Kailangan mag-devote ka. And then, huwag kang mag-focus lang sa pera, sa material na bagay, sa earthly na desire, Hindi lang pera, yung pagnanasa mo sa kung ano ba pinagnanasaan mo na negatibo, hindi maganda 'yon. So kailangan balance, At sabi nga, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ngayon, pagising mo sa umaga, mag-thank you kay Lord dahil meron kang hininga at meron kang isipan. At yun, yung utak mo, yung isipan mo, ang magde-decide kung babangon ka, kakain ka ba ng almusal. Kaya nga may helmet ka para hindi ma-damage yan Diba? So, ganun yun. Kaya, hanggat maaari, pag gagawa ka ng desisyon, pag-isipan mo ng maigi. At pagka konektado ka naman sa iyong gabay, sa universe, or sa langit, sa kingdom of God, di ko alam kung anong reliyon na meron kayo, kung anong pinaniniwalaan nyo, pero kahit ano pa, ganito talaga ang mangyayari. Ganito talaga ang senaryo natin dito sa mundong ito. Kaya kailangan always seek the kingdom of God. Every moment. Palagi kayo lalo na kapag nag-start na yung negatibo mong pag-iisip, umaarangkada to. Kaya magkonsulta ka na, pakinggan mo ang binubulong nito. At doon ka mag-decide. At panigurado, hindi naman ito magbubulong sa'yo ng ikasasama mo, ikasasakit mo. Okay? Pero sometimes, binibigyan ka ng lecture pag makulit ka talaga. Okay? So, ganyan yan, guys. So, hanggang dito na lang. At nasa sa inyo yan kung gusto nyo panoorin to. Pero ito talaga ang makakabuti ito sa inyo, na maunawaan nyo. At magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay
roadmap or reference na masasabi ko. And alisin nyo lang yung pagiging dogmatic, okay? Dahil marami pang mga sari-saring relihiyon. Kung babasahin mo yung mga Holy Bible ng ibang relihiyon, Hinduism, Buddhism, ano pa ba? Marami, Islam, Jewish, di ba? Meron silang mga sari-saring libro, Holy Bible na ginagamit nila, which is kung babasahin mo, ikukumpara mo, may similarity, may malaking similarity. Pero yung iba, merong tinanggal, meron namang pinalit. So, pagka nagkaroon na kayo ng spiritual eye, doon nyo malalaman kung alin na totoo. Bakit? Kasi si Lord mismo ang magre-reveal sa inyo. Kaya palagi ko sinasabi na maging self-aware, magkaroon kayo ng self-reflection, self-discovery, self-realization. Kailangan simulan nyo sa sarili nyo bago kayo maglabas sa iba. Katulad ko, inuuna ko muna yung experience ko. From my experience, binavalidate ko yan, sinusuri ko, bakit naranasan ko to, bakit ganito. Kaya ngayon, nag-share ako sa inyo kasi gusto ko kayo rin maging spiritual awaken kayo, maging citizenship din kayo ng Panginoon. Hindi ko sinasabing magsimba ka or ganito. Hindi, dahil ako mismo wala akong relihiyon. Pero alam ko na kung sino ang tunay na Panginoon, ang one God. Kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng ganito. At yun din ang gusto kong maranasan nyo para free of suffering na kayo. Basta iwasan nyo lang yung pagiging greedy, yung madamot, matakaw, sugapa, yung self-desire. Kasi yan ay lahat ay mga negatibo. Kaya ma-attract nyo ang evil spirit. Iwasan nyo lang yan. Okay guys? So salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan nyo dito.